So ito guys, mainit-init na balita to. Nakita ko lang dun sa Facebook habang nag-scroll ako. So si Kuya Bembol daw guys ay nang scam ng isang Chekwa. Sa mga hindi nakakakilala dito guys kay Kuya Bembol, isa siyang streamer na matagal na. So bali yung mga nilalaro niya, yung mga Mirror 4 tsaka itong Night Crows. Pero yung pang-scam na sinasabi nila dito guys ay nangyari dito sa Night Crows. And yung pinost niya naman na isang streamer ay si Mycophobia, which is isang streamer ng Mobile Legends. So basahin natin yung nandito, yung sinabi ni Mycophobia. Ang sabi niya dito, at least hindi ko ginagamit pagiging streamer as credibility para makapang-scam. So dito pa lang guys, nag-isip na ako na ano kaya yung na-scam. Kaya naman nag-research ako ngayon and nagbasa-basa ako. So ipapakita ko sa inyo lahat guys. Pati itong bagong post na nakita ko, yung pinost ni Joseph Scamas. Kasi andito lahat yung proof. Yan, kung makikita nyo dyan. Kausap niya yung Chekwa na na-scam niya. And chinek ko din yung mga post dito ni Mycophobia about dun sa nangyari nga na pang-scam. So tignan natin kung totoo nga ba na nang-scam si Kuya Bembol or hindi. Pero alamin muna natin yung mga comments niya dito. Tignan natin. Sabi niya dito nakahanap din ng kamatch kasing height lang. 4'2 daw si Mycophobia, 4'2 lang daw siya. Pero hindi naman yan mahalaga guys. Tignan natin yung about dun sa issue. And ito, isang streamer din itong si My Gamer Academia. Yung issue dyan kay Kuya Bembol, masyadong malakas at magaling mag-warrior, sabi niya. So parang wala siyang pakialam dun sa na-scam guys kasi wala siyang concern na nilagay dito or na sinulat dito, basta nag-message lang siya dyan. Baka gusto niya lang din makagain ng followers kaya nag-message siya dito sa page ni Kuya Bembol. Parang makikisaw-saw lang, clout chase, ganun. Parang yung ginagawa natin ngayon. And yan, so sorry na, sabi nung isa. Tapos nag-post siya ng Mycophobia na naka-uu. Tapos baka mas malaki pa laman ng Gcash account ko kaysa sa bank account mo, sabi ni Kuya Bembol daw. Tapos joke lang yan para kunwari matikas tayo. So hindi yan yung information na hinahanap natin. Gusto kong mag-reason out or sabihin ni Kuya Bembol dito yung totoong nangyari. Bakit mo naman kasi ini-scam quiz? Tsaka na siguro maniniwala sa'yo pag dinadami account mo, sabi niya. So akala niya kalaban niya yun si Kun Agnes. Tapos sabi ni Kun, grabe ka sa'yo nga ako naniniwala. So yun pala, kakampi pala ni Kuya Bembol yun, pero naging defensive siya dito sa comment na to. So hanapin pa natin. May mga pinopost kasi sila dito na nakita ko kanina na mga proof about dun sa scaman. So hanapin natin ngayon. Sama mo to sa kaso, Kuya Bembol, patingin nga. So nakalagay dyan, malaki account ng Gcash mo, scammer ka naman. So isasama daw yun sa kaso, sabi nung isa. Bumalik tuloy tayo sa umpisa, hanapin natin ulit. Kasi may nakita ako dito na picture about dun sa nag-post na Chekwa guys. Hanapin lang natin, scroll natin pababa. And yun na nga yung nakita ko, ito. Yung sinearch ko kanina, kaya napunta tayo dito ngayon sa post na to ni Joseph Scamas kasi nakita ko yung picture na to. Sabi niya, lul, todo deny ka pang hippopotamus ka, 10k dayas lang sisirain mo ng career mo, stupid, sabi niya. Tapos check nyo Night Crows PH group, full details, apak ako pa lang. Hindi ko nababasahin yung mga trash talk guys, baka malintikan yung YouTube natin. Proud na proud mga fans sa katarantaduhan na ginawa ng Lodi nila. So based dito sa mga sinasabi ng mga tao na nagko-comment na hindi fan ni Kuya Bembol, ay medyo pumapalag sila dito sa comment section guys. Pero syempre page ni Kuya Bembol ito kaya madaming nagtatanggol sa kanya dito. Pero sinasabi ko nga kanina, hindi pa naman napapatunayan. So ngayon, i-check natin ngayon itong post na to. Kasi andito daw lahat ng mga ebidensya ng conversation ng Chinese tsaka ni Kuya Bembol. So ito ang titignan natin. Sabi dito, post for awareness, foreign yung na-scam kaya hirap siya mag-communicate in English at Tagalog. So baka nakausap ni Joseph Scamas yung Chekwa na yun. Kaya naman parang sigurado na siya dito sa post niya na to. So basahin natin. So ito na nga yung tunay na kwento tungkol sa pang-scamas ng idol niyong si Kuya Bembol. Nakipag-transact na bilhin yung skillbook na Rapture sa presyong 10k dayas plus additional na 1,000 crows. Bali lahat ng pagpapaniwala ginawa niya.
para ma-scam yung transact niya. Or ma-scam yung katransact niya pala, sabi dyan. Nag-video pa ng Zero Dias daw yung account niya na si Sinibalang. Pero ang tunay na plano ang bibili at nakaabang na is yung Avrint na account na ngayon ginagamit niya, tapos yung main niya binenta niya sa kaguild din niya. Yung Avrint guys, nakita ko kanina kasi nanonood ako ng Twitch ni Kuya Bembol. Nakita ko nandun yung Avrint. And ito, sabi dito, ito pa nakakatawa kasi super proud pa sila damulag sa ginawa nila. Tamang laugh trip sila ng mga tropa pits niya na nakascam sila. Nakakalungkot lang na nakakaya pa nila mang scam ng ganito, may mga pera naman sila in game at in real life. Oo nga, parang nakikita ko na mayaman talaga sila na players, kaya naman sila nakakapag-invest or nakakagastos ng mga malalaking pera dun sa game nila. So yun yung pinagtataka ko kung bakit mababang halaga lang naman yung na-scam nila pero ginawa pa rin nila. Kung totoo man yun. Pero hindi pa tayo sigurado dyan. Basahin pa natin. Kailangan nating maging detective ko nandito. Sabi dito, nagtiwala yung katransact niya sa kanya kasi sikat na streamer siya. Biruin mo, may libo-libo kang followers tapos isa ka pa sa sikat na personality sa NFT gaming tapos sisirain mo lang sa ganun kaliit na bagay. Isa lang rason dyan kasi alam ni Damulag Bembol at malakas loob niya na walang consequences yung gagawin niya. Na kahit mang scam siya, harap-harapan may mga susuporta pa din sa kanya. Imagine nyo ha, sikat ka na, may pera ka pa, tapos scammer ka pa. Kahit anong sabihin mong pagkakaila X ka na Bembol, sabi ni Joseph Scamas. So yun, tignan na natin guys, ito na. So itong account na nakikipag-chat na to guys, yung sa Chekwa, kasi tignan nyo, puro Chinese yung mga sinasabi dito. So sabi ni Kuya Bembol, don't worry, I'm not going to run brother. Sinibalang, I have reputation, sabi niya. Tapos mga Chinese ng ganyan. Check natin yung iba. It's okay to know that you gonna sell it for 10k. Nakapagtaka lang bakit ang mura nung skill dun sa server nila. Samantalang sa server namin, sobrang mahal ng mga skill na yan. So yung na-scam niya pala guys ay si Gigi Bang. Okay. So yan yung mga conversation nila. I-post nyo na lang guys kung gusto nyong basahin. Okay, wait, Discord, sabi nun. Tapos me ID. Hindi siya masyadong magaling mag-English guys. And itong application na to, hindi ko alam kung anong application to. Baka WhatsApp or WeChat. Kasi kadalasan ganun yung ginagamit ng mga Chinese, WhatsApp or WeChat. And ito na. Ay hindi, mukhang Discord nga to. Is there any proof that I'm the one who bought? I'm broadcasting in Discord and our transaction too. Yan, nagsisisiyan na sila. Yes, and I have the entire transaction on the video. Oh yun, may video. Tignan natin yung video guys. Eto, may video nga siya. So yan. Lalagay ko yung link guys ng video dyan sa description box para makita nyo. So check lang natin para hindi masyadong matagal itong video natin. Nakikichismis lang tayo dito. Okay, forward lang natin. How long does it take? Yun, nagta-translate pa yung ano guys. Yung Chekwa. Sasabihin niya dito. I think he's fast. I think it's fast. Ganun pala, meron palang translation din dito sa application na to. 30 minutes the max. So yan, nakikipag-usap. Buti ni record nung Chekwa guys yung conversation nila. How long does it take to buy? Okay, tingnan natin kung may mahanap tayong ebidensya dito. It was intercepted, sabi na nung Chinese. And yun, huli pero hindi kulong. Tapos yung gusto kong makita dito guys, yung mga comment kasi hindi na ito page ni Kuya Bembol. Check natin yung mga comment. Yan, mass report nyo, masampulan. Noon pa yan sa Mirpor. Tapos gagawin sa mga nakakabuna sa galawan niya, kukuha pic tapos pagtatawanan ng mga fans niyang pulpul. So mukhang mas marami nang nakakapagsalita dito sa post na to kasi hindi na ito yung post ni Kuya Bembol. Mas marami nang nakakapagsalita. May freedom of speech na sila dito. Nasasabi na nila kung ano yung mga nasa saloobin talaga nila. Di pa din pala tapos to. Sabi nung isa, makikita naman yan sa history kung siya mismo bumili. Dapat ipakita yon. Oo nga, yung history, pwede. Yun yung pwedeng gamitin ni Kuya Bembol na ebidensya guys. And tingnan natin, nag-NFT na siya ng main niya. Tapos yung account na pinangbili ng skill, yun yung ginagamit na niya. Pinost pa nga sa page niya, pinagmamalaki yung na-scam na skill. Oo, nakita ko rin yun sa post niya. Bobo nga ng dahilan niya halata naman talaga. And yung post niya, hanapin natin yung post niya na yun.
a day ago ito. 12k USDT daw. Binenta niya yung isang account niya, yung main account niya yon. Hanapin natin yung skill kung ginagamit na niya ito. Tara pa 15M insignia. Testing na rin natin yung bagong Rapture na skill. Ito pala yung skill na sinasabi nila yung Rapture. Grabe, stun na naman oh. Puro stun pala yung skill talaga ng warrior guys. Ng general pala. May nag-post na naman dito, hindi ko to nakita. So ito. Ito yung post ng Chinese guys. Sabi dito, I am a player of Seiya 207 Bishop. Today I want to reveal the true face of a scammer here, who is the famous streamer Kuya Bembol, also known as Sinibalang, the top player of Seiya 207 Bishop. Grabe, top player pala siya dun. And sabi, a few days ago during a boss hunt, I looted a skill book. After receiving the message, Kuya Bembol immediately approached me to discuss the price and wanted to make purchase. He has always claimed to have credibility and assured me he would not deceive me. I learned from a friend that he is indeed a reputable streamer. So I trusted him. We agreed that the transaction time known only to the two of us, or both of us siguro yan, would be set at 2 AM because there would be fewer several personal and hardly any active people. So 2 AM daw, walang masyadong active na tao, kaya yun yung sinet nila na time. At the time of the transaction, I arrived on his Discord channel on time to start trading. 10 minutes late, my skill book was intercepted and I was stunned. I asked him why, and Kuya Bembol only replied that he didn't know anything but he would compensate me. So yung pinagtataka ko lang dito kung na-compensate ba siya or hindi. Kasi kapag na-compensate siya guys, hindi naman siya magpo-post ng ganito dito. So ibig sabihin hindi. And at that moment, I had no choice but to go to bed and sleep. However, half an hour later, my friend told me that this book had reappeared in the market and was bought by my buyer. I realized it was a scam and woke up the next day. Tapos the next day, wala nang katuloy guys. Wala nang next day oh. Sayang, dapat makuha natin yung buong detail ng letter na to. Mas report ka na namin, sabi nung isa. Nahanap na po ba idol yung nawawalang Venom Mists? Scammer ka daw, matagal na par. Ibalik mo daw yung Rapture Kuya B. Post mo vid Kuya B para lumuwag paghinga ni Conan. Oo nga, kaming mga Detective Conan dito kailangan naming lumuwag ang paghinga. Eto na guys. Ay may hawig sila. Ay hindi pala. Sorry. Next, balita ko Imas report daw page mo ko sabi nila. Okay, punta tayo sa ibang information dito. So, bali ito guys, mainit-init na issue yung nangyayari dito. Ito, iskaman. Pero hanggat wala tayong pruweba guys, syempre hindi pa rin ako magko-comment kung totoo ba yan or hindi. Ngayon, ang gusto kong malaman guys, ano sa tingin nyo? Pwedeng pa-comment naman dyan sa baba kung ano sa tingin nyo. Kung totoo bang nang-scam si Kuya Bembol or hindi. Comment nyo na lang dyan guys sa comment section. So, anong natutunan natin dito sa video na ginagawa ko ngayon? Wala, kasi nakikichismis lang talaga ako. So, yun lang guys. Pag bago pa lang kayo sa channel, pa-subscribe naman and pa-support na din yung channel natin. Mag-send kayo ng seed dun sa support code natin. Lalagay ko sa description box and sa comment section. Yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.